Sa seryosong mukha nagsaad si Hualin sa mga magulang ni Bilidan. Pasensya na kayong dalawa. Alam kong pinapahalagahan niyo ako na parang sarili niyong anak. Dagdag niya pa na. Pero wala akong plano na magpakasal kay Young Masterby. Habang nasurprise ang dalawang matanda sa inumungkahi ni Hualin sa kanila. At nagsaad naman ang ama ni Hualin sa galit na tuno. Bukod pa rito, wala man lang tayong napag-usapan at basta na lang ginawa mo ang gusto mo. Nasambit na lang ni Hualin ama. Paano kaya sa kanila at sa akin? Sabat naman ng ama ni Bilidan. Wukyong, kalma ka lang, siguradong may sarili siyang mga dahilan. Nagsalita ang ating bida saad niya. Gusto ko ring ikansela ang kasunduan. Tulad ng sinabi ni Miss Song. Habang nanlaki ang mata ni Hualin. At makikitang na-surprise ang tatlong matanda sa mungkahi ng ating bida. Habang si Guang Too napabuka na lang ng bibig sa mga narinig niya sa ating bida, matatanaw din ang ating bida na may seryoso sa mga sinabi niya. Saad ng ama ni Hualin. Gusto kong humingi ng tawad kaya huwag mo masyadong damdamin. Habang napabuntong hininga. Nasabi na lang ni Bilidan sa isip niya. Ako ang may kasalanan sa simula pero siya pa ang humingi ng tawad. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay maaaring isang tarantado pero mayroon siyang mabubuting tao sa paligid niya. Habang nakapikit. Sagot naman ni ating bida sa sinabi ng ama ni Hualin. Hindi dahil nasasaktan ako. Habang nakaharap sa kanilang tatlo. Pagtatakang tanong ng ama ni Hualin sa ating bida. Bakit nga? Habang may seryosong mukha. Sa seryoso mukha sinabi ng ating bida. Ako rin. Gusto kong makipag-engage sa babaeng gusto ko. Habang makikita na tulala na lang si Hualin sa mga sinabi ng ating bida sa kanila. Saad naman ng tatay ni Bilidan. Sige, kung iyan ang gusto niyong dalawa, gawin natin yon. Sabat naman ulit ng ama ni Hualin. Anong nangyayari sa'yo ngayon? Hindi natin kailanman maaring kanselahin ang kasunduan. Dagdag pa ng tatay ni Bilidan. Tulad ng sinabi ni Hualin, hindi tayo ang dapat magdesisyon para sa kanyang hinaharap. Habang napasigaw naman ang ama ni Hualin. Sabi ko na hindi natin. Uuwi na kami ngayon. Habang napatingin si Hualin sa ating bida. Na may seryosong mukha. Bakit ka nagbago ng isip? Pagtatakang tanong ni Hualin. Masakit masyado ang suntok mo. Sagot ng ating bida sa tanong ni Hualin habang nakangiti. At makikitang nagbibigay galang si Hualin sa mga magulang ni Bilidan. Habang natatanaw ang pag-alis ng mag-ama. Ano talaga ang balak mong gawin? Pagtatakang tanong ng ina ni Bilidan. Sagot naman ng ating bida sa kanyang ina. Ikinalulungkot kong sabihin ito pero wala akong balak magpakasal, may kailangan din akong gawin sa ngayon. Dagdag ng ina ni Bilidan sa galit na tuno. Bakit ka pa nagpunta sa kanila Hualin at gumawa ng gulo kung wala ka namang balak pakasalan? Humihingi ako ng tawad. Sagot ng ating bida sa kanyang ina, habanag may pawis sa mukha. Nasabi na lang niya sa isip niya. Wala akong masabi dahil nangyari iyon bago ako pumasok sa katawan na ito. Ano naman ang gusto mong gawin sa ngayon? Habang kita sa mukha ang pagkadismaya. Plano kong mag-ensayo sa martial arts, gaya ng sinabi ko noon. Sagot ng ating bida sa tanong ng kanyang ina. Seryoso ka ba? Pagtatakang tanong ulit ng ina ni Bilidan. Sigurado ako. Saad ng ating bida. Habang nagkatitigan lang sila mag-ina. Sumabat naman ang ama ni Bilidan nagsaad sa kanyang asawa na. Tara na, matagal na tayong hindi nag-inuman ng magkasama ng pribado. Habang nagtak naman ang ina ni Bilidan sa minungkahi ng asawa niya. Patawad. Ano bang sinasabi mo bigla? Dagdag pa ng ama ni Bilidan habang nakangiti. Sa sinabi ng anak natin hindi ba dapat tayong mag-inuman ng congratulatory drink para sa ating dalawa? Ngayon, tara na. Saad ng ama ni Bilidan. Habang matatanaw ang ating bida nakatingin sa mag-asawa. Nasabi na lang ng ating bida sa isip niya habang nakatingin sa mag-asawa. Tuwing nararamdaman ko ang titig ng dalawang taong ito, sumasakit ang puso ko. Dagdag niya pa sa isip niya grabe ang tiwala nila sa gagong binata na to, sobra din sila mag-alala habang may mukhang nadidismaya. May bahagi sa akin na natatakot na ang pamilya ay magiging dahilan ng aking kahinaan.
Habang seryoso may ekspresyon. Habang napangiti at dagdag niya pa sa mga naisip ng ating bida. Nababahala ako na kapag nalaman ko na ang emosyon na tinatawag na pag-ibig, magiging mahina ang isip ko. Dahil hindi ko kayang kumilos ng mahigpit kapag kinakailangan. Malilipat ang eksena sa bida nating hingal na hingal. Nasabi na lang niya habang pawis na pawis. Akala ko babagsak ang aking stamina kung hindi ko gagamitin ang internal arts. Sabay na pabuntong hininga. 12 linang pagtakbo nang hindi gumagamit ng panloob na sining upang mapataas ang aking tibay. Masama ang aking stamina. Dagdag niya pa. Pero kung magpapatuloy ako ng ganito, magkakaroon ng pagkakataon. Sabay sa pagbukas ng pinto. At makikita na lang nanlaki ang mata ng ating bida. Nang makita niya si Hualin sa pagbukas niya ng pinto. Sad ni Hualin. Hindi ako pumunta dito dahil gusto ko, kaya huwag magkamali ng pagkakaintindi. Sabay whistle. Dagdag niya. Pinadala lang ako rito ng ama para magpatawad. Sad naman ni Bilidan. Naiindihan ko. Habang may matalim na tingin sa ating bida nagsad siya. Naalala mo ba kung ano ang sinabi mo noong lasing ka noong araw na yon? Saad ni Hualin sa ating bida habang may seryosong mukha. Tingnan natin kung gaano katagal ang magandang mukha na yan. Huwag magmalaki dahil magiging kulubot din kapag tumanda na ako. Nasabi na lang niya. Naku, itong hanggal na ito ay nagsabi ng kung ano-ano. Saad ng bida kay Hualin. Humihingi ako ng tawad muli para sa nangyari noong araw na yon. Tama ka. Sabat ni Hualin sa atin bida. Habang naiwang walang masabi ang ating bida. Ngayon, lahat ay pumupuri ako sa aking itsura pero paglipas ng panahon, wala nang titingin sa akin. Dagdag niya pa na may seryosong mukha. Gusto kong makilala dahil sa aking mga kakayahan at hindi dahil sa aking hitsura. At wala akong balak makipag-date sa kahit sinong lalaki sa ngayon. At nanlaki na lang ang mata ni Bilidan sa mga sinasabi ni Hualin sa ating bida. Ang pinakamalaking dahilan para sa akin, kaya kinansila ang kasunduan ay dahil hindi kita gusto. Tama, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sabat ng ating bida kay Hualin. Pumayag ka bang ipatigil ang kasunduan dahil nasaktan ang iyong pride? At makikita ang pilit ng ngiti ng ating bida. Sabay na pabuntong hininga. Nasabi na lang niya kay Hualin. Mag-isip ka hanggat gusto mo. Dagdag niya pa sa isip niya. Tama, ito ang mga emosyon na dumarating at nawawala kapag ikaw ay 20. Pagdidate at paghihiwalay dahil sa kayabangan, umiiyak at tumatawa. At iyon ang dahilan kung bakit nagdulot ng higit pang gulo ang may-ari ng katawan na ito. Saad niya pa kay Hualin. Hindi mo kailangang mag-alala. Sa kalmadong putsura. Dagdag pa ng ating bida. Wala akong balak na baguhin ang isip ko tungkol sa pagkansela ng kasunduan. Habang makikitang natulala si Hualin sa mga nasambit ni Bilidan. Dagdag pa ni Bilidan. Simula ngayon, hindi na ako magiging hadlang sa buhay mo. Habang nilagpasan lang ng ating bida. At naiwan naguguluhan si Hualin. Habang papaalis na si Bilidan makikitang pinagmamasdan lang ni Hualin habang may mukhang naguguluhan. Nasabi na lang ng ating bida sa sarili niya. Ang mga 20 ko noong nakaraang buhay ko ay napakadugo. Pumapatay ng mga masasamang tao sa gitnang kapatagan gamit ang espada para sa praktikal na pagsasanay. Ang aking kabataan ay hindi na puno ng nagniningning na asul na kulay. Ngunit puti at dugo lamang. Noong mga panahong iyon, masyado akong namuhay ng mahirap.